So may error na FO. Alamin natin kung ano ang sira ng aircon na to. So, try muna natin i-reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, gumagana. Ang ginawa natin dito, ni-reset lang natin, binunot. Same way para ginagawa, katulad ng wall mounted. Wall mounted, pinapatay yung breaker. Pagka sa window, i-reset, bunot lang ng outlet, saksakan, then bilang ng mga 10 seconds, then ibalik. So, ang error kasi nito is FO. So, alamin natin kung ano yung FO na error. So far umandar yung ating American Home. Pero nag-yellow. Mga 10 minutes na tong gumagana, hindi pa rin nalulusaw yung yellow. So, possible ito, may leak o barado. So, check natin din doon sa likod kung madumi. May lime. So, ilabas muna natin para ma-check natin ang kanyang likod. Okay na yan. So, malinis yung likod. Kung makikita nyo, tagus-tagusan yung ating condenser. Okay, so patayin muna natin at magli-leak test tayo. Alright, so bubuksan muna natin. Tingnan natin kung nasa ng leak. So far, malinis talaga tong aircon. So, this indicates na talagang may leak ito. Kasi hindi siya masyadong lumalamig at nag-yelo. Alright, so kung makikita nyo, ito yung error code ng American Home na window type na to. So, nakalagay dyan ang model o ang error code at kung ano yung makikita. Ayan, may mga blinks. Ibig sabihin yan yung kunwari yung sa ano ba yan? Anti-freezing protection E2, yung kulay yellow na light indicator nagbi-blink ng 3. Ayan, sa pababa yan. So, i-check nyo na lang kapag kayo nag-check ng mga error code. Dito nyo makikita. May mga nilalagay silang mga error code. Alright, kung makikita nyo, malinis pa talaga to. Tandaan nyo lang guys, sa pag-leak test ng mga aircon, kapag ito'y window or wall mounted or split type, tandaan ninyo na kapag makikita ninyo, nag-check kayo, may freon pa or nag-yellow pang ganyan, isa lang ang ibig sabihin niya, nandito sa low side ang kanyang leak. Ngayon, pagka totally chinek nyo, wala talagang freon, possible yan, nandyan sa condenser or may naputol pagka split type.
Basta kapag ganitong connected pa lahat ang mga piping, yan ang mga indication kapag may freon pa na natira dito sa low side, kapag wala na dyan sa high side or condenser. So hanapin natin ang leak. So kapag may freon pa na ganyan, pwede pa kayong mag-leak test nyan kasi may pressure pa nga, may pressure pa sa loob. So pwede pa kayong makapag-leak test. Ngayon pag totaling wala na, kailangan nyo muna mag-add ng freon para ma-leak test nyo. Pressure lang naman ang kailangan natin pa sa pag-leak test. Kailangan lang ng mga nasa 100 or 50 PSI, malakas na yun. Makikita nyo na. Tapos pag micro leak, kung kailangan gumamit kayo ng map gas, gamitan nyo para lang lumakas ang pressure sa loob. Or kung pwede rin nitro, kung meron kayong nitro, para ma-leak test ng maayos. Sa pag na nitro, kailangan hindi kasama ang compressor. So pag nag-leak test kayo, kailangan tanggalin nyo, dismantle nyo yung evaporator, then i-submerge nyo na lang, much better. So, kakalasin natin tong evaporator para makita natin tong portion na to. Ito naman yung pinaka-common na portion pagka sa mga evaporator dito sa mga kanto, yung mga ganito, mga natin, mga coil, mga return yan. Ang sign na makikita nyo kapag may leak yan is may langis. Or kung dito sa gitna may makikita kayong bibilog na itim. Pero madalang naman yan. Pag sa mga kotse, possible, yung mga aluminum na evaporator, pag ganito naman dito lang sa kantuhan yan. Kasi pag binibend dito ng mga producer, nauunat kasi yan. So, numinipis. Kaya possible dyan ang mga leak. Kapag mga micro leak. So, check natin ito. Ayan. So, iangat lang yan. Then, iwas ng konti. Okay. So, makikita na natin kung mayroon siyang leak. So, ito yung ating evaporator. Ito. So, kukuha tayo ng sabon. Kumuha ka nga ng sabon. Tsaka basahan, Alright. So, kung mapapansin ninyo, itong portion na to, medyo parang madulas. Ayan. Although, umandar kanina to. So, para to make sure na nandito or para makita natin yung leak, kailangan natin tong gamitan ng sabon. Ayan. Kung makikita nyo, medyo may langis-langis yung kamay ko. Tubig yan, pero parang madulas. Ayan, madulas. So, let's make sure na nandyan yung leak. Then, i-reprocess natin ito. Madulas siya, guys. So, possible, nandyan yung ating hinahanap. So, ito yung ating sabon. Pahid lang natin dyan. Para makita natin kung nasaan ang leak.
Ayan, nakita nyo guys. Nakita nyo yan, yan. So, lumabas na ang ganyang leak. Oh. So, malakas. Kailangan lang natin tong hinangin. So, nakita na natin ang leak. Oh. Oh, napakaliit na leak. Yan, kung ma-identify nyo na yung leak, buhitan nyo na. Ayan o, yan o. Buhitan nyo lang para pag naghinang kayo mamaya, alam nyo na kung saan. Kuskusin nyo rin yan kasi may mga ano yan o. Oh. Bagay, pag minapgas mo yan, matatanggal naman yan. Oh. Ayun. Oh. So, hinangin na lang natin to. So, 30 minutes na, din wala na rin ang kanyang freon. So, pwede na tayo maghinang. A few moments later. Alright, so magkakarga na tayo. Ayan, so meron na tayo initial na 60. Pabutin natin to ng 115 na maximum ng R32. Okay, so nasa 100 na yung karga ng ating aircon. Hindi ko na pinakita yung reprocess natin. So, pinakita ko na lang paghinang. Makikita nyo naman sa ating ibang videos kung paano ang mag-reprocess. So, sa error na to, FO, it means may leak ang ating system. So, nakita natin ang leak sa kanyang evaporator.
And inireprocess natin ito. Hininang natin yung kanyang leak. So okay na tayo na 115 na yung ating charge. Alright, so FO, error FO ng American Home window type inverter. So meaning may leak ang system. Thank you very much for watching this video. Sana may natutunan ulit kayo sa video na to. At sa ating mga bago sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and share.